Hey guys, narito naman po ako at magbibigay ng tutorial sa inyo tungkol sa pag-troubleshoot. So may natanggap akong Magic Sync mula sa aking customer at sabi niya na hindi daw malakas ang tunog ng mic. So tingnan natin kung anong magagawa natin dito. I-try na natin i-on. Okay. So tumutunog naman. Ang problema, hello, hindi tumutunog yung microphone. So mahina. So ito yung mic. Sinetag pa sa mic. Ito yung on ng mic. At ito yung kung makikita nyo, taas baba ng mic, low at saka high ng mic. Pero ang problema, wala pa talaga. So testingin natin na lagyan siya ng music. Tignan natin kung magkakaroon pa siya ng sounds. Okay, Bluetooth po kasi ito eh. Tignan natin. So guys, kumuha ako ng iPad para testingin natin yung kanyang Bluetooth. So now connected na siya sa Bluetooth. Tignan natin ang sounds. Doon tayo sa channel ko dahil baka tayo ma-copyright. Tingnan natin kung may sound siya. Ayan, meron na. So may sound na siya pero walang microphone. Kung mapapansin nyo, hello, wala oh. Walang microphone. So nakatodo na yung mic niya. Wala talaga. Ayaw natin. Wala talaga. So, ito natin titignan. May sound siya. Pero walang lumabas na tunog sa microphone. Kahit tapikin ko, kahit mag-hello ako, hello, wala. Okay? Ngayon, yun ang titignan natin guys. Okay? Stop na natin to. At kung mapansin nyo, umuugong siya. Humuhuni siya. Okay? Tayo natin ang power. Okay. So, patayin muna natin to. Okay. So, una, kailangan tanggalin natin ang battery. Kasi pag nag-shorted to, patay na tayo. Magbabayad tayo sa may-ari nito. Okay. So ngayon, hanggang nga natin to. So tingnan din natin ang microphone. Kung may diferensya siya. Kuha tayo ng tester. Gawin natin na i-set up lang natin sa times 1. See, nakaset up na. At tingnan natin, calibrate natin. Okay. So, mahina ng battery siguro. Okay. At calibrate naman natin itong sides. Medyo hindi ko na siya makuha kasi nawala yung cap nito. Kaya ginagamitan ko na nito. Okay naman. Okay. So, ang gagawin natin ay tatanggalin na lang muna natin to bago natin buksan kung sakali dahil nahuni nga. Okay, natanggalan natin ang isang wire. Okay. Check natin kung sira. Tabi muna natin to. Kunin natin ulit ang tester. Okay. Lagyan natin dito para mas maliwanag yung makita. So nakaset up pa rin sa times 1. Tingnan natin kung sira siya. Mapalo. Sa kabila ay hindi. So nakita natin na hindi siya sira. Hindi sira to. Ganito lang talaga ang palo nito. One way lang siya. Kaya
tingnan natin na ang loob. Bubuksan na natin para malaman natin kung ano ang diferensya niya. So yung pagbubukas nito ang medyo mahirap guys. So hanapin natin kung saan natin pwedeng mabuksan. Tingnan natin guys, baka naman ito ay may screw. Tingnan natin. Kasi ito may screw eh. So i-try nating tuklapin ang balat. Baka nandito ang sekreto ng screw nya. Posible kasi na ganun kahirap buksan to eh. So kapit na lang natin to kapag babalik natin. Okay. Tingnan natin. Dito ito talaga binubuksan sigurado eh. Kasi para may nakikita ko screw dito eh. Okay, tingnan natin. Okay, so kung mapapansin nyo, nandito ang screw nya. Ito. So buksan na natin dito. Okay. Okay. Lagyan natin dito. So ito ang screw nya. Meron siyang 2, 4, 6, 8 screws. Okay. Bale Phillips screw siya. Phillips screw ang ating gagamitin. Kuha tayo dito sa aking tools. Try natin, sukat natin. Hindi siya sukat. Hanap tayo ng mas malapit. Okay, ito guys, ang sukat. So kunin natin ang kanyang handle. Okay. So buksan na natin siya. Natanggalan natin siya. Okay. Tabi natin. Sa kabila. So, try natin tanggalin to. So, magkaiba ang sukat guys. Ang screw nito. Kaya hanap tayo ng ka-size nya. So ito yung sukat niya guys. So ito guys ang tama. 000. Ang problema kasi kaya ako tinanggal to, nakasakit kasi dito eh. Kinakailangan itaas natin to eh. So maaaring ito ay may screw din dito. Tuklapin natin. Baka may screw siya sa kabila. Kasi dapat dalawang takip matanggal. Okay guys. So meron nga siya ditong screw. Kinakailangan matanggal din pala to. Okay. So screw niya dito sa kabila ay 8 din. So balik natin yung unang screw, yung screwdriver kasi yun ang sukat dito.
So, tanggalan natin siya. Lagyan natin sa tabi. So, ito lang yung pinaka PCB niya. At ang buong ito ay speaker na. Dalawa siyang speaker magkabila. At maaaring speaker din to sa harap niya. Okay. So, tanggalin muna natin to. Ito pinaka sa microphone niya. Okay. Meron siyang 4 na screw sa PCB. So, tanggalin natin siya. So, sukat ng screw niyan ay itong isa, 000. Okay. So guys, pagka nagkukang ka ng screw, bukod-bukod nyo lang para pagbabalik hindi kayo malito. Okay. Okay. So, ito na yung likod ng PCB nya. Ngayon, tanggalin natin ng jack. Okay. Lagyan natin sa tabi. So, ito na yung PCB nya, guys. So, ito yung checkin natin, guys, para malaman natin kung anong problema. Okay. So, dahil sa maliliit siya, guys, kaya gagamitan natin ng microscope. So, ito yung mga parts niya, guys. Alamin natin dito, guys, kung alin ang sira niya. So, ang una natin tutumbukin ay ang mga capacitor. Okay? Ito, guys, nakikita nyo, capacitor yan. Yung kulay brown. Capacitor pa rin yan. Okay? Ito, capacitor pa rin. So, ang ating gagawin yan, guys, ay checkin natin yan. Tingnan natin kung alin ang shortage sa mga capacitor na yan. Okay? So guys, ang tester ay nakaset up sa buzzer. Hahanapin lang natin ngayon ang kanyang ground or negative. At pagkatapos ay didetikin na natin yung shortage na capacitor kung mayroon man. Okay? So guys, maglalagay muna tayo ng ground. So bali ang aking tester ay nakaset up sa buzzer. So lagay muna natin ng ground. Okay. So at nakasabit yung kanyang, mapansin nyo, nakasabit yung isang probe niya dito, negative probe. Okay. So kung mapapansin nyo, guys, sa monitor, diyan ko siya inihinang yung ground niya. Tapos ito yung kanyang connection sa negative probe. So i-connect ko siya dyan. Try natin dito. Wala. Tingnan natin sa kabila. Good. Dito. Wala. Good. So, yan natin dito sa maliliit na ito. Good. Kabila, dapat dito tunog. Okay, good. Dito. Wala. Good. Good. Tingnan natin yung mga suspect natin ito, kagaya nito. Okay. Wala. Sa kabila ay meron. Pero sa kabila ay wala. Ibig sabihin good yan, guys. So hanap tayo. Ito. Tingnan natin to.
Tumunog. Wala. So good. Good din to. Hanap tayo dito. So lang tuloy-tuloy lang yung paghahanap guys. Kasi wala tayong diagram para matukoy natin yung connection para sa sirang yun. Wala. Diba? So linisin natin to. Guys, ang gawin natin dito ay hinanga natin to. Dahil parang kulang siya sa hinang. Okay? Okay. Now, check ulit natin guys. So guys, tuloy-tuloy tayo sa pag-check up. So tingnan naman natin to. Itong capacitor na ito. Okay. So tumutunog siya. Dapat sa kabila hindi siya tutunog. Oh. So, may posibilidad na may shortage nga guys. So, hugutin natin tong capacitor na ito. So wala siya dito guys. Nung manahugot natin ang isang paa, ibig sabihin ng capacitor na ito okay to. So mayroong shortage sa linya. Yan natin. Please subscribe and click the bell. So na-detect ko guys na may problema yung IC at naandoon yung pinagmumula ng shortage. Kaya papalitan natin ito. Okay? Lagyan natin ng konting flux para mas madali nating matunaw yung tingga niya. Sinat up ko sa 300 degrees centigrade ang init niya. So gumamit ako ng desoldering lead para malinis natin yung area ng IC at maiwasan natin ang shortage. Dadagdagan naman natin ngayon ang tingga niya para mas madali nating ma-connect yung IC.
After nyan, buhusan natin ng fluid yung area at ating brasin para malinis natin ng maayos. Huli nating painitan ang bawat connection niya para madali natin siyang mailapat sa mga pin. Ito yung bagong IC na ipapalit ko. Gumamit ako ng holder para madali ko siyang maitama sa bawat connection. Itinubog ko siya sa plugs para mas madali ko siyang maikapit. I-hold nyo lang siya habang pinaiinit nyo sa setup na 300 degrees centigrade. Kung wala kayong microscope, pwede kayong gumamit ng magnifying glass para makita nyo kung tama na yung connection niya at nakahinang siya ng maayos. Okay guys, let's check. Testingin natin. Check. Hello, song. Hello. Hello, mic check. Hello. Hello, mic check. Hello. Hello, song. Hello, mic check. Hello. Hello, mic check. So now, ayos na siya guys. Nung mapalitan natin siya ng IC, ay umukay na yung kanyang microphone. Kaya kung kayo makaka-encounter ng ganito, na hindi gumana yung microphone, so ito lang yung papalitan nyo guys. Itong IC ito. Yung ating unang chinek up tungkol dun sa capacitor, so hindi siya sira at na-detect natin na nasa IC ang problema. So kung paano ko nalaman, tinignan ko yung diagram nito, itong IC ito, at nakapaloob sa kanya yung reverb. So yung reverb kasi nagpapalakas dito sa microphone, kaya kahit na maliit lang yung unit niya at ganito lang yung speaker niya, lumalakas siya dahil ng reverb. So yung reverb ang nagpapalakas sa kanya. Pinagsama kasi yung echo at yung reverb dito sa icing ito, kaya malakas yung microphone niya. So okay na to guys. Gagawin na lang natin ay ikakabit na lang natin, pabalik na lang natin sa kanyang lalagyan. Okay. So ngayon guys, assemble na natin. I-connectan nyo lahat ng harness jack bago nyo siya i-screw.
Graduhin nyo guys na nakapasok tong kong to bago nyo siya higpitan para hindi siya kumalas. Checkin muna natin guys bago natin sara. Tingnan natin kung eksakto yung kanyang USB. Okay. So ngayon guys, testingin na natin. Hello sound. Hello. 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 Hello, mic test. Hello. Hello. Hello, sound check. Hello. Hello, sound. Hello, sound check. Hello. Hello, sound check. Hello. Hello, sound. Okay, it's good. So, lagyan natin guys ng kanta. So ito guys, may sound na siya. Testing natin sa microphone. Hello sound. Hello. Hello mic test. Hello. See? So itong maliit lang na itong ating pinalitan. Ang number nito ay CD 2399GO. Sa kwan siya guys, sa reverb tsaka sa echo. So yun lang guys, at muli maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking video, at huwag kayong magsasawa na manood ng aking mga video, at marami pang mga kaalaman ang aking i-share sa inyo, kaya antabayanan nyo lang. So ganun na lang guys, at God bless sa inyo lahat, at shout out na rin sa inyo lahat. Maraming salamat guys. Thank you.